Meron pala akong nabili na motor sa halagang 5,000. Sa tingin nyo, ano kayang gagawin ko dito? Ay mukha ng basura to. Meron pala akong nakitang nakapost, binibenta tong motor na to sa halagang 5,000. Kulang-kulang na yung pyesa, wala na ring mga kaha, pero ang agandahan dito ay may urig ORCR itong Novo. Kaya nagkasundo kami, binili ko na agad at sinakay ko na sa sasakyan. Mukhang okay pa naman, sana hindi tayo gaano magastusan. Kung makikita nyo yung makina, puno na ng amag at kalawang. Pati head, block at piston wala na, ang natira na lang ay sigunyal. Kaya ano sa palagay nyo, kaya ko pa kaya itong mapaandar? Kasi kung mapapansin nyo talaga yung sigunyal, kinakain na ng kalawang. Pati yung mga wiring halatang naubos na. Kaya ginawa ko yung upuan, binaklas ko na. Sinunod ko na yung tapalodo nito para pag binaklas yung makina, dire-diretso yung trabaho. Kaya lang pagdating dito sa preno, medyo nahirapan ako. Kasi kinain na ng kalawang, kaya hirap na hirap akong baklasin to. Tsaka ako sinunod yung ehe ng chassis na nagduduktong sa makina. Pati itong siya kailangan baklasin para mahugot ko na yung makina. Pagtanggal ko ng ehe, meron akong hindi inaasahan na pangyayari. Paglipat ko ng camera, hugutin ko na sana, biglang bumagsak yung motor. Kaya bigla ako napatakbo kasi tumatagas na yung langis. Pagtayo ko ng motor, bigla ako napabuntong hininga tapos nagpunas ng pawis. Kasi sira na nga yung makina, mas lalong masisira pa. Mukhang malaki talaga magagastos ko dito, wala pa naman akong pera. Ganyan yung sinasabi ng iba kahit meron naman, kaya lalong nawawalan. Ayun, bumalik din sa akin yung sinabi ko, kaya yung chassis bigla akong tinamaan. Paghugot ko ng makina, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa kamay ko. Wala, naipit at nasugatan lang naman. Okay pa naman to, malayo pa sa bituka to. Kaya binaklas ko na yung mga shock para yung chassis ay malinisan. Tapos sinunod ko yung tangke, kahit masakit na yung kamay ko ay okay lang. Kasi ganun talaga ang buhay, kung hindi ka masasaktan ay hindi ka tatapang. Parang kape lang, sa sobrang tapang kaya ka nang ipaglaban. Tsaka ako na binaklas itong gulong na paikot-ikot. Parang yung jowa mo, hindi mo alam, niloloko ka lang kaya ikay pinapaikot. Tapos kapag nabuntis ng iba, sasabihin sa'yo, ayun, bigla ka nang napikot. Charot. Tsaka ako sinunod, binaklas itong shock na nagbabounce. Parang yung jowa mo naiinggit sa iba kasi kahit anong gawing talon niya, sa harap walang nagbabounce. Charot lang. Bale, ito na lang pala yung natira, chassis na lang. Sa tingin nyo, anong magandang kulay ng pintura? Pahingi naman ng magandang idea. Kasi itong makina ay bibiyaking ko na. So, paano? Kita-kits na lang sa susunod na video. Salamat sa panunood. Ingat! Noong nakaraan, nakabili tayo ng motor sa halagang 5,000 piso. Sabi nung iba, lugi daw, kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung magkano yung pera nating isasakripisyo. Pagkatapos kong paghiwalayin yung makina at chassis, nagtanong ako sa inyo kung ano bang magandang kulay sa chassis nito. Marami ang nagbigay ng iba't ibang komento at iba't ibang kulay, kaya lang sabi ko ibabalik ko na lang sa stock to. Kaya ang una kong ginawa, binaklas ko na agad yung manibela. Tsaka ako sinunod, binaklas yung susian kasi wala na daw susi, sabi nung nagbenta. Syempre, i-check na rin natin yung knuckle bearing kung okay pa ba. Kaya kailangan natin baklasin yung tipo sa chassis niya. At oo nga pala, share ko lang sa inyo, nakita nyo ba yung rampa ko na parang artista? Kaya biniro ako ng kapatid ko, wag ko na daw pasukin yung pag-aartista, okay na daw sa social media. Nagtawanan na lang kami kasi may mga kamag-anak ako na hindi marunong sumuporta. Tapos sa pag-angat ko, galit pa sila. Ganyan talaga ang buhay, sa pag-angat mo mahihila sa'yo pababa, kaya ang hanapin mo kung sino yung tunay. Alam kong nararanasan mo rin yan, kaya wag mong pansinin, enjoyin mo lang at maging masaya sa buhay. Kaya linisan mo na lang yung chassis na madumi na ang nakaraan. Katulad ng motor na to, kung mahal siya nung may-ari, sigurado hindi siya pababayaan. Kaya simula ngayon, bibigyan kita ng panibagong buhay, kaya ikakabit ko na yung tipos mo.
At ibabalik ko na yung manibela na kung saan ay ibibigay mo sa akin ang gabay sa pang-araw-araw ng panglalakbay ko. Bali ito pala yung bagong susian na ikakabit ko. Bali second hand lang yan at 500 piso yung bili ko. Syempre ikakabit na rin natin tong bracket at busina para hindi ka nasisigaw na sinayang ka niya. At oo nga pala, ito pala yung lumang harness na kailangan ng palitan kasi may mga putol-putol na at may mga duktong-duktong na. Bale, ito pala yung nabili kong second hand na harness sa halagang 1K. Magandahan dito, wala pang duktong at putol. Medyo mabigat na yung nagagastos natin pero okay lang yan kasi wala namang tumututol. Kasi suporta naman sila sa ginagawa ko at alam din nila na balang araw ay yung papakinabangan din naman to. At syempre, kinabit ko na rin yung lock ng upuan, diretso yan sa susian. Pagkatapos, tsaka ako kinabit yung tangke nang walang pagkalinlangan kahit may laman. Sabi kasi nila, pag naalog ng naalog yan, pwedeng sumabog yan, hindi naman. Tsaka ako nilagay itong lagayan ng baterya para kapag nilagay ko yung bagong baterya ay safe na. At oo nga pala, itong front shock nabili ko ng 1,000 at okay na okay pa at fresh pa. Syempre, kakabit na agad natin yan para makita na agad natin yung forma nito. Bali ganyan pala yung shock ng Novo, nasa ibabaw yung lock nito. Bali yan na pala yung mga natapos, may shock na at harness at tangke. Bali yan pa lang muna yung makakabit natin kasi sa pyesa bawal ang pake. Sa susunod, ito na yung kakalikutin natin yung makina. Kaya salamat sa panunood. Ingat! Noong nakaraan, nabili nating motor na 5,000, nakabitan na natin ng shock, harness at tangke. Alam kong nabitin kayo sa video pero sa totoo lang talaga ako ay medyo busy. Gumastos na tayo sa susian ng halagang 500 piso. Sa harness ay 1,000 at sa shock naman ay 1,000 din kaya sumatotal ay 2,500 piso. Ngayon naman itong makina ang gagastusan natin para mapaandar. Sa itsura nito hindi ko alam kung magagawan pa ng paraan. Pero batay sa aking pananaliksik mukhang okay naman tong makina at okay pa tong sigunyal. Kaya hindi na natin bibiyakin tong makina. Kailangan na lang natin tanggalin tong engine support para mapalitan. Problema kasi neto, pudpud na yung ilalim gawa ng sumasayad sa kalsada. Hindi ko alam sa dating may-ari, siguro yung kategory niya ay stance kaya yung ilalim may kaskas na. Ito naman yung problema nung stator, wala na yung socket kaya gagawin natin dyan ay papalitan na. Kaya binaklas ko na agad yung pan at sinunod ko na yung magneto para masilip ko na yung stator kung okay pa ba. Okay pa naman, medyo kinakalawang lang pero sa palagay ko mukhang uubra pa. Kaya dali-dali kong binaklas kasi ang plano ko talaga dito yung makina ay malinisan. Sobrang hirap kasi nun kung hindi ka makamove on sa taong bigla kang iniwan at lumisan. Kaya binaklas ko na rin yung gear ng starter para mahugot ko na yung timing guide. Andiyan kasi yung pin. Ito yung timing guide, sira na talaga. Yan yung pin, yan yung uhugutin natin. Kaya dali-dali kong binaklas para yung timing guide ay matanggal na. Tsaka ako na binaklas itong swing arm tsaka yung mags para kapag binuhat mas magaan na siya. Sa totoo lang talaga gusto ko na rin matapos at gusto ko na rin madaliin. Kaya lang ako lang mag-isa. Kung pwede lang gawing 3 yung pagkatao gagawin ko para makita nyo na yung gusto nyo nang makita. Parang pangarap lang din talaga yan. Kailangan mo maghirap at dumaan sa proseso para makamtan mo yung pangarap mo at makuha mo na yung inaasam-asam mo. Bale ito pala yung ginagamit kong panlinis sa makina. Yung una kong binuhos ay gasolina. Tapos maglalagay din ako ng 2 scoop ng Sunrox para yung langis sa makina ay matanggal na. Tsaka ako nilagyan ng liquid soap para kapag in-apply sa makina, hindi siya mamuti-muti sa paglagay niyan. Kayo nang bahalang magtansya. Syempre, lalagyan mo na rin ng 1 tabong tubig at paghahalu-haluin para sumarap yung lasa. Sa paglagay sa makina, kailangan mo ng konting paghihirap at tiyaga para makita mo yung dating kintab. Ayan yung sample sa paglinis ko sa makina. Yung maliit na part na yan ay bumalik sa dati yung kintab. Kaya binilisan ko na yung paglinis para hindi ko masayang yung oras nyo. Kasi kapag tinagalan ko, panigurado sa comment section, dun ka magrereklamo.
Ito yung resulta sa paglinis ko, hindi siya gaanong kalinisan. Ang importante, yung langis ay nabawasan. Ito pala yung timing guide, binigay lang sa akin yan so wala tayong ginastos. Tapos itong block at piston, second hand lang yan nung nabili ko sa halagang 500 pesos. Kung mapapansin nyo, yung block medyo madumi pa pero tsaka ako nalilinisan yan kapag nakabit ko na lahat. Itong engine support, nabili ko siya sa halagang 150, medyo mababa lang kasi ako medyo makunat. Syempre, ilalagay na natin yan sa makina. Itong bushing na to, yan yung pinaka-importante. Kasi kapag kinabit mo yung engine support nang wala yan, sigurado sa pagdadrive mo, di ka makakampante. Ito yung luma niyang stator. Kung mapapansin nyo, puro kalawang na. Kaya ginawa ko, pinalitan ko siya ng bago. Bagong second hand lang yan. Nabili ko ng 500 sa tropa. Mura na yan, panigurado. Kaya kinabit ko na agad. Baka kasi magbago pa yung isip ng tropa. Kaya lang mukhang na-scam ako, ad soap daw pala. Ito yung head na nabili ko din sa kanya, halagang 500 pesos. Ang kagandahan dito, kompleto pa pati internal. Bali pang Mio yan, sabi ko susubukan ko kung swak dyan pero di niya alam, ako'y nakagulang. Kaya lang padilim na, dispiras na ng Pasko, hindi ko na matatapos to. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video. Salamat sa panonood. Ingat! Natapos na natin baklasin yung motor at palitan ng ibang pyesa. Ngayon naman itong makina ang haharapin natin para mapaandar na. Ito yung makina na gagawin natin ngayon. Akala nyo okay na pero marami pa yung kulang na pyesa. Pero syempre bago natin kalikutin yan, i-shoutout muna natin yung gamit-gamit ko na gulong na Shipa. Shipa yan. Kaya kinabit ko na agad yung mga tornilyo at sinalpak ko na yung gear ng timing chain. Sa pagsalpak ng timing chain, dapat naka-timing din. Bali ganito mag-timing. Dito sa magneto, dapat nakatutok yung eye sa araw. Tapos dito sa timing gear, nakatudok din sa arrow na to. Tsaka ako na sinalpak yung breather cover para mahigpitan ko na lahat ng mga tornilyo. Tapos habang gumagawa ako, may biglang dumating na followers ko. Idol niya daw ako. Yo, shoutout sa grupo namin ng NC Anglers at sa lahat ng mga anglers dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, sa sulok ng mundo. Especially sa kaibigan ko na si Francis Doria Rodrigo. Yo, fishing ka lang dyan, dalaghan. Yon, mega love shoutout at shoutout kay Boss Lumax. Yan. Kaya pag alis ni Sir, ginawa ko na agad yung ginagawa ko. Sa totoo lang talaga, pag gumagawa ako, ayoko nang may istorbo. Di naman sa istorbo, mas uunahin ko lang kasing makipagkwentuhan sa tao kaysa unahin yung mga ginagawa ko. Kaya ayun, laging bitin yung pinapanood nyo. Itong kinakabitan ng bell at torque drive, sobrang lakas na ng kalog kaya kailangan ng palitan. Bukod din kasi sa kinakalawang na, yung kalog niya hindi na normal. Parang yung kaibigan kong si Chia malupit, sa sobrang kalog dadali na sa mental dahil di na normal. Ito pala yung kapalit ng papalitan natin na kinakalawang na at maalog na. Bali nabili ko siya sa halagang 300 piso. Ang kagandahan dito ay okay pa. Kaya kinabit ko na para malaman ko kung okay na ba talaga itong pyesa na ipapalit ko. Okay naman na, umiikot na. Gear oil na lang ang kulang nito. Tsaka ngayon dito na ako nag-focus sa panggilid sa Bendix gear. Medyo kinakalawang pa yan pero okay pa yan. Ang importante lang kasi dito yung oil seal. Syempre, hindi gagana yan kaya lagyan natin ng grasa itong gearing ng starter. Pinaka-importante talaga yung pulley set, belt at clutch bell. Kasi hindi mo mapapatakbo yung motor mo kung wala yung mga yan. Ito namang brake shoe, binigay lang sa akin. Medyo okay pa at mukhang bago pa yan. Ito pala yung crankcase, may kasama na siyang kickstarter. Second hand lang yan. Nabili ko siya ng 1,000 piso. Kaya isasalpak na natin para malaman natin kung okay pa ba itong nabili ko. Pagkabit ko ng gulong, sinalpak na namin itong chassis. Medyo mabigat, hindi ko kaya kaya nagpatulong ako. Bali kung mapapansin nyo, yung dalawang shock na yan, pang Aerox lang yan. Wala pa kasi ako nabibili na pang Novo. At oo nga pala, itong karburador nabili ko siya sa halagang 500. Sa totoo lang, medyo mabigat na talaga sa bulsa. Pero okay lang naman, may purpose kasi to. Malalaman nyo rin pagdating ng panahon kaya hindi ako natatakot
talaga ako at nagastusan siya. At oo nga pala, shoutout sa Batang Tres na lagi nakatambay sa tindahan ni Aling Ruth, nakikipiso wifi. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Hey! Apo gaangas! Ito pala yung isasali natin na langis, Speed Metal 10W40, 800ml yan. Para nga pala sa mga gustong bumili ng langis na pang scooter o di cambio, message lang kayo sa Shipa o kaya sa Speed Metal. Kaya ano pang iniintay? Start na agad yan! Ayaw makik! Patay! Noong nakaraan ay nabiting kayo kasi ayaw makickstart ng motor na ginagawa ko. Kaya naman ay hahagilapin natin kung ano bang naging problema at naging dahilan kung bakit ayaw makickstart ng motor na to. Ito pala yung nabili nating motor sa halagang 5,000. Sabi nila basura na daw at hindi na mapapakinabangan. Pang junk shop na daw kasi yung makina at chassis puno na ng mga kalawang. Kaya naman ay patutunayan ko sa inyo na kahit tambak na at puno na ng kalawang ay may pag-asa pa. Siguro ay magkakaiba nga tayo ng paniniwala. Oo, malaki ang magagastos pero hindi mahihigitan ng pera yung tiwala. Yung motor kasi ay parang tao na rin, ibubuhos natin yung tiwala, nagabayan tayo sa ating paglalakbay. May pagkakataon kasi na bira lang tayo ng bira tapos nakakalimutan na natin magdasal. Buti na lang andyan yung motor natin, handa tayong ingatan. Buti pa nga yung motor handa tayong ingatan, yung jowa mo dati bigla ka na lang iniwan. Ito pala yung naging dahilan kung bakit tayo makickstart. Yung sa akin trench nakasalpak pa pala sa magneto. Kaya pala kahit anong padyak ko ayaw umikot ng magneto. Yung sa akin trench pala nakakalang pala sa chassis nito. At dahil okay na, subukan na natin kung mapapadyakan na. Positive na papadyakan na, kaya ano pang iniintay? Subukan na natin kung aandar na siya. Umaandar na. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin titestingin yan, kaya ikabit na natin kung ano mga kailangan. Bali, ang una nating ikakabit, itong side stand para tumindig ng maayos. Tsaka natin isusunod itong cable ng karburador para mabirit natin at yung gasolina ay dumaloy ng maayos. Ilalagay na rin natin yung switch ng starter at throttle kasi dyan nakalagay yung cable. Dito sa pagtaas ng motor, medyo nahirapan ako kasi ako lang mag-isa at wala akong katulong. Kailangan kasi natin ikabit itong mags at gulong para pag tinesting natin yung motor ay gumulong. Ito pala yung dating upuan at U-box, hindi ko akalain butas na pala yung U-box nito, kasya na yung mukha ko. Buti na lang yung pinagbilhan ko ng motor, binigyan ako ng second hand na bago. Siyempre, ikakabit na natin yan para maisalpak na natin yung upuan. Ito pala yung bracket na ating kailangan para yung upuan ay maisalpak dyan. At dahil okay na, kailangan na natin tanggalin yung kalang na nilagay natin sa motor para matesting na. Kaya ano pang iniintay? Testingin mo na. Apakaangas! Medyo mabagal lang yung takbo natin dyan kasi wala tayong preno. Mahirap na, baka makabangga ako, magbabayad pa ako. So paano, umaandar na? Kita-kits na lang sa susunod na video. Salamat sa panunood. Ingat! Nung mga nakaraang araw, ito yung huli nating nilabas na video, umaandar na yung Novo. Ngayon naman ay ikakabit natin yung mga kaha na nabili nating second hand na bago. Ito pala yung mga nabili nating mga kaha, second hand lang yan pero mga original. Mas maganda kasi yung original na kaha kumpara sa kinopya lang. Kumbaga sa nararamdaman ko ngayon, mas gusto kong kaharap ng personal kaysa sa litrato lang. Siguro nga ay darating tayo sa oras na ganito. Yung mabibigla ka na lang na hindi mo alam na mangyayari to. Pero syempre, i-shoutout muna natin yung gamit-gamit natin na gulong na 8 buwan na pero makapal pa.
Baka sipa yan. Ganito pala yung itsura na huling nilabas ko sa video, itong Novo. Ngayon naman, ang una nating ikakabit sa kanya ay itong Tapalodo. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit nakapag-take agad ako ng video. Kasi ang totoo niya, nung ginawa ko itong video, ito yung araw ng pagkawala ng papa ko. Hindi ko rin kasi akalain na mawawala na lang siyang bigla. Kasi nung umaga, nagdala pa siya ng pagkain para sa pamangking kong may sakit. Tapos pagdating ng hapon, bago magdilim, bigla na lang siyang mawawala. Halos ang tagal namin nag-usap sa labas, gumugol ng 10 minuto. Hindi ko akalain na yun na pala yung huli na makakausap ko. At oo nga pala, ito yung ikakabit natin na mags na binigay lang sa akin. Kaya hindi na ako nag-atubili, binaklas ko na agad yung lumang mags para maikabit na natin. Ito naman yung ikakabit natin, footboard. Bali yung mga tornilyo niya, nilalagyan ko ng grasa para sa susunod hindi na siya kakalawangin. Tsaka ako na nilagay yung ibang kaha, hindi ko kasi alam kung anong mga tawag sa kanila. Basta ang alam ko lang kung saang parte ilalagay sila. Ikakabit na rin natin tong caliper para magkaroon na siya ng preno. Baklasin na rin natin yung swing arm para makabit na natin yung mags na binigay sa atin na second hand na bago. Sa pagbaklas niyan medyo matagal kaya kailangan mo ng tiyaga. Yun yung kasabihan, mapasa hanggang ngayon na kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya kinabit ko na agad yung dibdib para di ko na dibdibin. Pero sobrang sakit pa rin sa akin kaya hindi ko kayang alisin. Habang nagbo-voice over nga ako, tumutulo yung luha ko. Pasensya na kayo kung medyo malungkot yung vlog ko. Alam nyo naman siguro na may pinagdadaanan ako. Ikabit na rin natin tong taillight mo para makita ng nasa likod mo na nasa likod ko lang yung papa ko. Na kahit anumang pagsubok ay gagabayan at sasamahan ako. Syempre, ikabit na natin tong mga kaha. Huwag na natin patagalin pa. Kasi kung patatagalin ko pa, sigurado yung nanonood na iinip na. Ikakabit ko na rin tong bangka para makalayag. Para umusad sa pagsubok. Kasi kung malulungkot ako, panigurado yung tatay ko di papayag. Ito pala yung cowling niya. Ikakabit na natin kahit wala pang headlight. Sa totoo lang, medyo nahirapan talaga ako maghanap ng headlight. Yung hinahanap ko kasi hindi replacement, yung original. Baka may kakilala kayong nagbebenta, yung second hand lang. Offer lang kayo sa comment section para makausap ko kayo. At dahil nakabit ko na, ano pang iniintay, paandarin mo na yan. Ayaw mag-start. Patay. Apakaangas! Medyo maingay lang kasi wala pang tambutso kaya salamat sa panunood. Ingat!